Magandang gabi po. First time ko po na pumunta dito sa inyong parokya at kay Mama Mary pa, no? Sa Immaculate Conception Parish. Dahil ako po ay isang paring Marian. No? Ang aming patron ay si Mama Mary din po. No? Sa araw na ito, ating pong ipinagdiriwang ang unang araw ng nobina o nobinaryo sa paghahanda sa pagdating ng kapistahan ng ating pinakamamahal na patron, ang Immaculada Conception. Tanong, ano po bang ibig sabihin ng Immaculada Conception? Ang daming sumagot, hindi ko alam kung sino ang tamang sumagot. No? Si Maria ay pinaglihi na walang kasalanan. Pwede ba yon? Yes or no? Yes. By the power of God. No? Sa kapangyarihan ng Diyos, walang imposible. No? Bakit po pinaglihi si Maria na walang kasalanan? Sapagkat manggagaling sa Kanya ang ating tagapagligtas. Mga kapatid, sa ating pagsisimula po sa nobinang ito bilang pagbigay parangal sa ating mahal na ina, we are invited to journey to deeper into the message of purity. Ang nais ng ating Panginoon, tayo din po ay sana ay maging malinis. Isang panawagan na umiwas tayo sa kasalanan at mabuhay sa kabanalan. In contemplating the Immaculate Conception, we find more than a theological doctrine, we discover a pathway of sanctity. Mary's sinless conception challenges us na tingnan natin ang ating buhay bilang isang tao at subukan na maging malinis sa isip, sa puso at sa gawa. Ang nobinang ito ay hindi lang po ito ng isang oportunidad na tayo po ay magdarasal sa ating mahal na ina. Ito po isang paanyaya ng Diyos sa atin para iwasan natin ang mga patibong ng kasalanan at tahakin ang landas ng katuwiran na sumusunod sa mga yapak ng ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng Kanyang mahal na ina, na pinaglilihi na walang bahid na kasalanan, ay magiging gabay natin sa liwanag habang tinatahak natin araw-araw ang ating pamumuhay. Ang panyaya ng Diyos sa atin sa ating paghahanda sa kapistahan ng Kanyang ina na si Maria o Immaculate Conception ay tayo din po ay pinalalahanan ng Diyos na tayo din po ay umiwas sa kasalanan. Kaya ba nating umiwas sa kasalanan? Kaya po. Sapagkat merong grasya ang Diyos. Katulad po ng mga santo natin. Ang mga santo natin ay mga tao katulad natin. Pero pinili nila na sila ay mamuhay na sa kabanalan at umiiwas sa kasalanan. Father, mahirap po yata yun na umiiwas sa kasalanan sapagkat sa paligid po namin o sa paligid po natin ay marami pong demonyo. Tingnan nyo nga katabi nyo. Kung demonyo yan. No? Kung sa tingin, mahirap maging banal. Mahirap maging mabuting tao.
Totoo po yun mga kapatid. Mahirap maging mabuting tao, mahirap maging banal. Sapagkat maraming temptasyon sa ating kapaligiran. Pero kapag ginusto natin na maging mabuting tao at ginusto nating maging banal at mamuhay sa kabanalan, walang imposible. Sapagkat tayo ay tutulungan ng Diyos. Pero nasa sa atin kung ano po yung ating tatahakin. Pipiliin natin yung tatahakin ang buhay ng kabanalan o buhay ng kasamaan. Madali pong sabihin, Father, gusto naming tahakin ang buhay kabanalan. Pero mahirap gawin. Sapagkat ang pagtatahak ng buhay kabanalan ay marami po dapat tayong isakripisyo. Sapagkat sa ating ebanghelyo ngayon, ito po isang hamon ng Diyos sa kanyang mga alagad. Maraming uusig sa inyo. Dadalhin kayo sa harap ng mga gobernador. Pero ano sabi ng Panginoon? Huwag kayong matakot kung ano man ang inyong sasabihin sapagkat nandyan ang Diyos na tutulong sa inyo. Kaya ang kanyang mga alagad ay hindi po natakot. Hinarap nila ang lahat ng mga pagsubok nila. Sila'y inuusig. Eventually, sila po ay pinatay sa pagsunod sa ating Panginoon para makamit nila ang buhay na walang hanggan. Ang mga alagad ni Jesus ay nabuhay sa kabanalan. At ito din pong nais ng Diyos sa atin, na kapag tayo po'y naglilingkod sa Kanya ng katapatan, na may pananalig at pagtitiwala sa Kanya, katulad ng Kanyang ina na si Maria, maraming uusig sa atin, maraming maghuhusga sa atin, maraming magkukotya sa atin. Pero mga kapatid, huwag tayong magpapatinag sapagkat tayo ay tutulungan ng Diyos. Dahil ang alam ng Diyos, kapag ang mga tao ay nananalig at naging tapat sa Kanya, kailanmay hindi niya papabayaan. Yes, maghihirap tayo, masasaktan tayo, pero ang igaganti ng Diyos sa atin, ang buhay na walang hanggan. Walang iba kundi ang Kanyang kaharian. Kaya ang tanong ko sa atin, handa ba tayong sumunod sa ating Panginoon? Handa ba tayong maging banal? Handa ba natin tanggapin ang lahat ng mga umuusig sa atin? Kaya mga kapatid ko kay Kristo, ang nais ni Mama Mary sa atin, tayo ay mamuhay ng malinis. Pure, mula sa isip, sa puso, at sa ating kinikilos. Huwag nating hayaan na tayo po ay mahulog sa tukso. Huwag nating hayaan na tayo po ay mapalayo sa piling ng Diyos. Ang kapistahan ng ating mga patron, isa pong magpapaalala sa atin na merong Diyos na patuloy na bumubuhos ng biyaya sa atin. Nasaktan man sila physical dito sa mundo, nahihirapan man sila sa ibabaw ng mundo, pero ngayon sila ay kapiling nila ang Diyos ng walang hanggan, na walang katapusan. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, sa ating paghahanda sa kapistahan ng ating mahal na patron, ay unti-unti po nating baguhin ang ating sarili. Unti-unti po natin natanggalin ang mga masasamang pag-uugali natin. Sayang ang nobinaryo, sayang ang kapistahan na ating sineselebrate araw-araw kung wala naman po nagbabago sa atin. Perfect attendance nga tayo sa ating nobinaryo, sa paghahanda sa kapistahan ng ating patron. Pero ang tanong, meron bang nagbabago sa atin?
Meron bang ugali na masamang natatanggal sa atin? Nagro-rosaryo nga tayo sa ating mahal na ina, pero yung pagdating sa bahay, palamura naman po tayo. Bato-bato sa langit, mabukulan ka sana. No? Kumakanta po tayo na Ave, Ave. Pagdating po sa bahay, di ba po? Sayang ang pagkanta ng Ave Maria, sayang ang paglorosaryo sa ating mahal na patron kung wala pong nagbabago sa ating puso. Madali pong magpakabait sa loob po ng simbahan. Madali pong magdasal sa loob ng simbahan sapagkat maraming taong nakakakita. Pero kapag tayo po ay bumabalik na sa ating tunay na tahanan o sa ating mga bahay-bahay, nung ikaw ay madasalin at mabait, nawawala. Kaya mga kapatid, ito po isang paalala ng Diyos sa atin. Ang gusto ng Diyos sa atin ay maging banal ka. Bakit gusto ng Diyos na maging banal ka? Kasi gusto ng Diyos na makasama Kanya sa Kanyang kaharian. Gusto ng Diyos na maging tapat ka sa Kanyang paglilingkod, sapagkat gusto ng Diyos na makita Kanya at makasama Kanya doon sa Kanyang kaharian. Mahirap magpakabait, mahirap maging banal, pero walang imposible sa Diyos. Huwag nating hayaan na tayo ay magkakasala. Huwag nating hayaan na tayo ay maapektuhan sa ginagawang masama ng ibang tao. Lagi ko po sinasabi sa ibang tao, hayaan mo sila. Kapag gumagawa sila ng masama, hayaan mo, buhay nila yun. Kung pinagchismismisan ka ng mga marites dito, hayaan mo sila. Huwag mong patulan. Huwag kang magalit. Huwag kang magtampo. Huwag mong hayaan na ikaw ay magkasala dahil sa walang kwentang kanilang kinukwento tungkol sa iyo. Sapagkat sila po ay nagkakasala, hindi ikaw. Pero tayo mga tao, ang ginagawa natin, pinapatulan natin. Kaya tayo nagkakasala. Narinig mo yung pangalan mo, akala mo na ikaw nang pinagchichismisan. Kung mag-react ka, minsan sobra-sobra, nagagalit tayo. No? Ako, personally, pag meron akong narinig na kwento tungkol sa akin, hayaan mo sila. Sapagkat alam ko naman ang katotohanan. Hayaan mo sila. No? Yung galit natin, tanggalin natin sa ating puso. Sapagkat kahit meron tayong galit sa puso natin, lahat na lang ang nakikita natin ay masasama. Sapagkat ang namumuo at namumuhay sa puso natin, walang iba kundi ang kasamaan dahil sa galit. Di ba po, pag may galit ka sa puso, ano po nangyayari pag may galit ka sa puso? Di ba, kunting mali ng isang tao, nagre-react ka. Sobra kang magalit. No? Kapag may nagkamali ang iyong asawa or husband or wife, no? Nagagalit ka. Bakit ka bigla ka nagagalit? Without any reason. Sapagkat merong namumuhay sa puso natin na isang matinding galit. Learn to forgive. Matuto tayo magpatawad. Kasi ang nais ng ating mahal na ina ay maging malinis ang puso natin. Para sa ganoon, kapag malinis ang puso natin, magkakaroon po ng pagkakataon na si Jesus ay manahan sa ating puso. Kapag nananahan si Jesus sa ating puso, ay nagiging mabuting tao po tayo sapagkat alam natin na nandito si Kristo sa buhay natin. Nandito sa Kristo sa puso natin. Kaya sa ating pagpapatuloy sa banal na misa, mga kapatid ko kay Kristo, subukan nating maging banal. Subukan nating maging magpakabait. Kahit maraming taong gumagawa ng masasama, hayaan natin sila. Focus
in your relationship with God. Sapagkat the end of the day, tatatanungin ka ni Lord, kamusta ang buhay mo? Kamusta ang laman ng puso mo? Kamusta ang pakipagrelasyon mo sa kapwa mo? Pag nalaman ni Lord ng ating buhay ay puno ng kasamaan, sasabihin ni Lord sa atin, hindi ka dito pwede. Sapagkat ang lahat na pumapasok sa aking kaharian ay mga banal. May pusong mapagmahal, may pusong malinis, may pusong mapagpatawad. Kaya mga kapatid, hilingin natin kay Mama Mary. Mama Mary, tulungan niyo po kaming maging banal. Tulungan niyo po kaming maging malinis katulad ninyo. Katulad po namin, kayo ay isang tao din. Pero kayo ay nabuhay na walang bahid na kasalanan. Naway kami din po ay mabuhay din ng walang bahid ng kasalanan sa pamagitan ng biyaya at grasya ng Diyos. Sapagkat nais naming pumasok sa kaharian ng iyong anak doon sa langit. Kaya mga kapatid, wag po sana tayong mapagod sa paghingi ng gabay sa ating mahal na ina. At dahil ang gusto ng mahal na ina sa atin, ay makasama niya din niya sa kaharian ng kanyang anak. Naway, one day, makikita natin yung ating sarili kapiling ng ating Panginoon. Kapag kapiling na natin ang ating Panginoon, tayo po ay isang banal, isang malinis na nilalang na tinulungan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang grasya. Amen.